Binisita ng GMA Integrated News ang Pag-asa Island sa West Philippine Sea para alamin ang sitwasyon ng ilan nating kababayan doon. Nakita ng aming team ang sakripisyo ng mga guro na nagtuturo sa mga batang naroon. May unang balita si Darlene Kai. Pagkatapos ng klase, umuuwi na ang mga mag-aaral ng Pag-asa Island, pero hindi nababakante ang ilang silid-aralan dito. Magliligpit pa si Teacher Michelle at maghahanda para sa klase kinabukasan. Pagkatapos niyan, ihahanda niya na ang kanyang higaan. Dito rin kasi sa classroom nakatira ang 44 na taong gulang na si Teacher Michelle. Nasa likod lang ng blackboard ang isang tent kung saan siya natutulog gabi-gabi. Taga Quezon, Palawan si Teacher Michelle. Hindi raw niya inasahan na ganito ang aabutan nilang sitwasyon pagkarating sa Pag-asa Island. Parang nadismaya ka, pero that time po parang no choice ka na rin. Kailangan mo maging ma-adapt yung kung anong meron dito sa isla kasi malayo nga po siya sa mainland. Sa barko pa lang po, medyo hirap na po kami. Gusto ko na bumaba ng barko, pero hindi mo magawa kasi kalagitnaan ka na po. So go na lang po. Hindi nagtagal, nakapag-adjust din naman daw si Teacher Michelle. Kahit papano ay naging komportable na rin siya sa higaan sa loob ng kanyang tent. Hirap po kasi sanay ka dati sa kama, tapos ngayon sa sahig ka lang. Pero later on, mga 1 month sobra, nakasanay na lang din. Ang 34 na taong gulang namang si Teacher Ayen, nag-set up na lang din ang higaan dito sa supply room ng kanilang classroom. Nung pagdating namin dito, kahit papano may tirahan po kami na na-provide. Pero yun nga lang po, crowded po kami kasi nung time na yun is 6 kami sa isang bahay. Kaya yan na lang po, nag-adjust na lang po kami. Adjustment na lang kami. Hanggang sa napunta kami dito. Hirap daw sila tuwing umuulan dahil pumapasok ang tubig sa kwarto. Pag nag-ulan, malakas yung hangin, pumapasok po sa bintana yung tubig. Kaya yun ang experience namin, magpuyat sa kakaano ng tubig, pagpapatuyo ng sahig. Aminado ang kinatawan ng lokal na pamahalaan ng Kalayaan, Palawan na hindi sapat ang tirahan ng mga guro sa isla ng Pag-asa. Yung comfort ba na yun ang hindi talaga nila na maano pa ngayon dahil nga sa biglaang dami ng teacher, hindi prepare yung LGU ng kanilang mga tirahan. Sa ngayon, nasa 14 na guro raw ang nagtuturo sa Pag-asa Island. Sa kabila ng lahat, tuloy pa rin ang pagsusumikap at pagtuturo ni na Teacher Michelle, Teacher Ayen at lahat ng mga guro sa Pag-asa. Yung makita ko lang na okay sila, natuto sila, yun na po, yung parang yung family ko din po na umaasa sa akin na okay ako dito. So, kailangan ko rin tatagan talaga yung loob ko. Ang ko lang is magkaroon po kami ng staff house na comfortable kami. Then yung sana, mayroon kaming talaga yung transportation na biyahe. Kasi hirap po kami. Hinihintay pa ng GMA Integrated News ang pahayag ng Department of Education tungkol dito. Hindi man perpekto yung sitwasyon para sa mga gurong nakausap namin dito, buong-buo pa rin ang loob nilang makatulong sa mga estudyante ng Pag-asa Island. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.